Lods, bali ito yung ating DIY na replica ni GP828. Yan, yung Chokstogo kung tawagin na antena. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, Lodi, ito siya. Gumamit ako ng telescopic antenna dyan para may adjust ko kung gaano kahaba yung kanyang taas. Pero pangkaraniwan, Lodi, kahit radials lang ang gamitin nyo dyan, o kaya yung gamit sa acetylene rod bilang pinaka quarter wave niya ay pwede rin. 19 inches lang yan, Lodi. Nakaset na yan, Lodi, sa 19 inches. Itong taas niya ay pwede ko pa namang itaas yan, pero mababago na yung kanyang SWR niyan. Ito, Lodi, sinabi ko nga, itong radials na to 19 inches dyan mula sa baba. Naging 20 lang yan dahil sa gap nila doon sa SO239. Ito, mula dito sa SO239. Tapos dito naman, Lodi, yung layo, yung distance ng element na to mula dito sa ginawa nilang pinaka-UHF niya to, Lodi, para maging dual band yan. Siyempre, Lodi, sa mga ganyang antena kasi, kung halimbawa nakuha mo na yung sukat ng BHF, ayan, kahit gaano pa kahaba yan, iba yung banda ng UHF. Dadaloy lang yung UHF dito na band, pero hindi siya maglalabas ng talagang power niya o yung lakas niya. Kaya gumawa sila ng bypass dito kung saan doon dadaan yung UHF. Yan. Sa mga review, Lodi, ganyan yan. Kahit magkakasama yung antena mo dyan na gumawa ka ng quarter wave, tapos pumutol-putol ka dyan ng mga halimbawa 6 inches, 7 inches o anong inches pa dyan, mas mataas yung kabila, mas mababa yung kabila, susundan ng signal yon kung anong banda man yon. Yun ang susundan niya. Basta tama yung sukat. Ito, Lodi, sinasabi ko nga, yung gap nilang dalawa na to, ayan, ay 2 inches. Para sa mga kasama nating gustong mag-DIY din, ayan o. 2 inches. Puro inches lang yung ginamit natin dyan, Lods. Ayan. Kabila din, 2 inches din yan. Ayan. Yung luwang dito. Okay? Tapos, yung taas naman nito, Lodi, eto siya. Yung taas naman ng isang element na to, yung pinakatuhog niya, tuhog ng barbecue, ganyan, ay 10.5. 10.5 inches, Lodi. 10.5 yung ginamit ko dyan. Check natin, Lodi, focus lang natin. Ayan, Lodi, kung mapapansin nyo, 10.5. Kabila din. Kabilaan yan na 10.5. Ito, tsaka ito, ay 10.5. Okay? Tsaka ito, Lodi, plastic lang. Holder lang yan. Yung ginawa ko na yan. Kahit anong plastic holder, Lodi, pwedeng gamitin. Para hindi lang gumalaw-galaw to. Yan. Ito siya, oh. Kung nakita nyo sa video, yan, yung paggawa ko dito ay puro galing lang din sa scrap materials yung ibang ginamit natin na pinanggawa dito para tumibay siya. Ayan, oh. Itong board na ginawa natin, kinuha lang din natin sa scrapan din to, pinagdikit lang natin para, ang trabaho lang kasi nito, Lodi, para may dikit natin itong mga elements. Ayan, o. Para maihinang natin sa ilalim yung elements. Ito, Lodi, titignan nyo yung elements nya ay nakahinang yan sa ilalim. Yan. Kung tatanungin nyo naman, Lodi, kung ano nung sukat yung bilog niyan, yung electrical tip lang na bagong bili. Ayan siya. Ito siya, oh. Yung pinakamaliit na electrical tip, Lodi, yun yung bilog niya na sinundan natin. Ito. Kung napansin nyo, Lodi, sa video ay nakababa yung mga radials niya. Itinaas ko na lang muna ito para sa video natin. Pero hindi pwedeng ganito yan na nakapantay yung kanyang mga elements. Kailangan talaga ang design niya ay nakababayan para makuha natin yung tamang SWR. Yung tamang SWR niyan, Lodi, sa ngayon ay nasa DOS yan. Kasi nga, naka
level yung mga radials niya. Mamaya ibabaluktot natin yan para makita nyo. Okay, sa loob. Tsaka itong antena na to, Lodi, na subok ko rin, pwede rin siya sa 50 watts o 40 watts. Hindi nagbabago yung kanyang SWR. Lalo na siguro pagka may taas. Yun nga lang, dahil sa mga tanso yung mga ginamit natin dito, may pag-aalangan tayo about sa lightning strike. Kasi nga tanso yung mga ginamit natin eh. Baka attractive siya sa lightning. Kaya mas maganda siguro kung pang pitik-pitik lang dito sa baba ay okay itong ganitong antena. Pero nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo itaas, pwede rin naman, Lodi. Okay? Ayun siya, Lodi, oh. Sa kanyang elements naman, Lodi, dito sa mga ito, bali, 6 yung elements niya eh. Merong maliit, merong mahaba. O ibig sabihin, maiksi tsaka mahaba. Itong maiksi, Lodi, gumamit tayo dyan ng 7.5 inches, Lodi, ito. 7.5 inches. Puro inches yung ginamit natin, Lodi, ano. Itong mahaba ay 20 inches, Lodi. 20 inches. 20 inches. Tapos sa paglalagay naman, Lodi, ayan. Alternate lang yan. Itong maiksi, ayan. Kung susundan mo sa dulo, ay mahaba yung katapat niya. Tapos ito naman mahaba, kung susundan mo, ay maiksi yung katapat niya. Para 3 yung radials niya, pag ganyan. Pababa. Napakasimple lang gawin, Lodi, para ka lang gumawa ng quarter wave yan eh. Quarter wave na gumawa ka ng twist na nag-attach ka ng dadaanan ng UHF. Siyempre, pagka nag-ship ka sa UHF, may UHF kang pupuntahan. Ayan. Pag nag-ship ka sa BHF, may BHF kang pupuntahan. Ayan. Ganon din sa radials niya. Ayan, o. Parang pinasukal mo lang siya na quarter wave. Ayan. Kasi yung quarter wave niya, ayan, o, 19 inches lang yan. Ayan, o. Ayan. Pwede mong itaas ibaba yan. Sa ngayon, Lodi, ang SWR ng ating antena, ayan. I-ship natin, Lodi, sa high power na ano, ayan. Yan, pinaka high power na yan. Okay, calibrate natin. Tapos ang SWR niya ay yan, 1.9 Lodi. Kasi nga, Lodi, nakalibol pa lang yung kanyang, ayan, o, radials. Ngayon, Lodi, ilalagay natin sa kanyang tamang posisyon. Babaluktutin natin to. Ito yung 20 inches. Yan. Ito naman yung 7 inches. Ito rin. Ito rin. Ito, ibaluktot din natin to. Ito rin. Yan. Ngayon, Lodi, naibaluktot na natin pababa yan. Makikita na natin yung kanyang SWR. Bali, mayroon siyang kinalaman, Lodi, sa reflect ano ng SWR niya. Pagka naka-level yan, siguro nagre-reflect dito. Yan, dito banda. Ayan, nagre-reflect dito banda. Kaya tumataas yung kanyang SWR. Pero pagka naibaba na natin siya, makukuha niya yung ground o parang counterpoise niya ito. Para nakuha na niya yung kanyang counterpoise, then yung sa taas, kaya nakakapagtrabaho na siya ng mabuti. Hindi na sila nagre-reflect. Bali na ibibigay nyo talaga yung wave na para dyan sa design na yan. Ngayon, Lodi, titignan natin yung kanyang SWR sa ngayon. At binaba na natin. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo ay halos nag 1.1 na siya. Ayan, halos 1.1 na yung kanyang high power. Ayan. Maganda siya, Lodi, ano? Bali, kahit high power or low power siya, hindi nagbabago yung kanyang SWR meter. Ayan, i-ayos lang natin yung camera natin. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, ayan, yung ating power ay ayan, naglalaro siya hanggang 40. Kasi 45 lang to eh.
itong radyo na to. Ayan, 40 watts yung ginagamit natin. Then pag kinalibrate natin siya, ayan, ang SWR natin ay 1.1. Okay? Ayan, 1.1. Nasa loob ng gawaan ko ito, Lodi, itong antena. Ayan. Ayan siya. Yan yung ating antena. Yan yung Chokes to go antena. Ayan. Ayan. Kita nyo naman, Lodi, sa video kung paano natin ginawa yan. May guide naman na kayo. Ito, PVC lang to eh. Pero pwede kayong gumawa ng mas matibay para maiklam nyo, maitaas nyo. Ayan o. Dibunot lang yan. Ayan o. So, pasado sa akin itong DIY na to. Hindi ko naman sinasabi, Lodi, na perfect yung ginawa natin dito, ano? Pero mas maganda pa yung ating SWR doon sa original na GP na yon, okay? Calibrate ulit natin. Ayan. 1.1 talaga, 1.1 hanggang 1.2 kasi nga ginalaw natin to kanina eh, ano. Hindi na maiwasan yun na pagka ginalaw-galaw mo yan kasi nga medyo flexible lang yung kanyang gamit nating mga radiating elements o yan mga yan, ayan, nagpo-produce ng signal, medyo flexible lang. Ito lang yung medyo matigas ito. Pero kaya naman nating mag-mass produce ng medyo mas matibay. Gagamit tayo ng okay, yung element na stainless. Sa GP828 kasi, Lodi, ay stainless yung kanilang ginamit, ano. Sa atin naman ay mga tanso, mga ganyan. Bali, sa loob natin siya in SWR. Sa susunod siguro na video, Lodi, subukan natin pagkumparahin yung dalawang yung original na GP828 tsaka yung replica natin. Kaya lang, baka hindi natin magagamit itong coax cable na to na pang testing kasi nga yung GP828 na yon ay may sarili na siyang coaxial cable. Tsaka ang ginamit doon ay matitigas na element which is, kung di ako nagkakamali, stainless yung ginamit nila. Okay? Wala silang ginamit na tanso doon. Ewan ko kung tanso din yung kanilang coaxial cable, pero sa sunod, Lodi, susubukan din natin yung GP828 na yun, na kung saan doon natin ibinase itong replica natin. Okay? Ayun nga, Lodi, natapos tayo sa ating DIY. Napakasarap sana magkape kung malapit tayo sa Cabanatuan City. Kung sakali man po sa mga kasama natin dyan na nagmo-mobile, ayan, pwede po nating pasyalan ang Michatos Coffee. Matatagpuan po yan sa second floor ng NE Pacific Mall. Ayan, sa mga kasama po nating nagmo-mobile dyan at sa napapadpad sa NE Pacific Mall, pasyalan natin ang Michatos Coffee. Ang owner po ng ating Michatos ay si Manong Dondon. Okay? Salamat at magandang buhay po.